Bakit yung mga pogo donors ni Bangag pag hindi naman nakalagay sa kanyang sose? Pero syempre, hindi naman gagawin ni George Garcia na tratuhin niya si Bangag katulad ng ginawa nilang panggigipit, pagsisira kay Marcoleta. Hindi niya gagawin yan kay Bangag dahil si Lisa Tanas ang nag-appoint sa kanya dahil kasabwat niya sa pandaraya noong 2022 election, 2022, and this nakaraang 2025. Natakot nga ba si George Garcia dahil nga alam nyo naman si George Garcia ng COMELEC ay sangkot sa mga anomalya at sa mga akusasyon sa kanya. Kasama dyan si ating kaibigan Attorney Glenn Chong. At syempre yung pinaka nag-trend noon ay yung pagbanggit ni Senator Marcoleta na mayroong offshore account si George Garcia ng COMELEC. That was 2020, mga late part, parang last quarter ng 2024, doon nagkaroon ng bakbakan ng sinabi ni Senator Marcoleta. Hindi pa siya senator noon. Okay? Hindi pa siya senador noon. Bago mag-eleksyon, ayan, ipakita lang natin to. Yan yung mga headline in the past. Marcoleta links Comelec Garcia to offshore accounts in Cayman Islands. Di ba? Naalala nyo yung mga eksenang nakaraan? So, dyan nag-umpisa. Dyan nag-umpisa lahat yan. Kaya nga, ang ginawa nila, mga kababayan, ay hindi nila tinantanan si then Congressman Rodante Marcoleta. So doon yun nagsimula, mga palangga, ang bakbakang Marcoleta at George Garcia. Kumbaga, yung inaccused ni Senator Marcoleta na itong si George Garcia noong 2024 ay mayroong dalawang bank, I think based on that article na kababasa lang natin yan bago tayo na-vlog, meron siyang offshore account sa Cayman Islands. Then, kung matatandaan ninyo na according to Senator Marcoleta, yung accusation niya during that time, bago mag-eleksyon, na may mga pera itong si George Garcia ng COMELEC sa South Korea. Doon nagsimula lahat at may mga documents na ipinakita si now Senator Marcoleta. Kung napatatandaan ninyo, sinubukan pa ni Senator Marcoleta noong 2024 na mag-deposit sa account na yon. So talagang binoljak-boljak ni Senator Marcoleta nung time na yon si George Garcia. So nagpadala sila ng small amount of money, nakalimutan ko lang yung exact amount, doon sa bank account ni George Garcia. Kaya ngayon, gigil na gigil si Zatanas, syempre, ang bangag na administration, kay Senator Marcoleta. At sinasabi pa noon, ang accusation ni Senator Marcoleta dito sa Miro at saka sa COMELEC na nagkaroon ng 18 billion contract nga. You know that already, di ba? Na may posibilidad na mayroong pagbabribe. So, doon nagsimula lahat yon. Even Attorney Glenn, di ba? May hinahamon nga niya si George Garcia tungkol sa pangdaraya. Sabi pa ni Senator noon, ni Senator Rodante Marcoleta, na before election, we can't sacrifice our elections. Kasi yung pera ng bayan, pera ng bayan yon, dapat managot. The problem, para lang to sa akin, di ba, parang naudlot, yung investigation tungkol dun kay George Garcia. I just don't know kung nakasuhan ba siya or what, maybe later, tignan natin. Pero after that, na mainit na talagang bumuboljak si Senator Marcoleta, siya naman ngayon ang binalikan. Inisyuhan siya ngayon nitong SOSE o yung mga contribution, mga donors nung election ng 2022 nung tumakbo siyang senator. Kasi sinasabi ni Senator Marcoleta may more than 20 plus accounts si George Garcia, di ba? Tapos ang sabi pa ni Senator Marcoleta, imbestigahan ng ABLAC, imbestigahan ng NBI. Pero mukhang walang nangyari. Kasi nga hawak nga ni Zatanas ang NBI, hawak nila lahat yan eh. Kaya parang ang dating parang hindi na porso kasi wala naman tayong nabalitaan na bitay si George Garcia, okay? Or napanagot. So nagsabi pa nga tayo, grabe ang bakbakan natin noon na dapat mag-resign na si George Garcia dahil alam mismo si Attorney Glenn Chong ang nagsabi niya na nakipagsabuatan talaga yan not sa COMELEC, sa Smartmatic nung 2022 election with Lisa Tanas. Kasi di ba yan ang inappoint ni Pangulong Duterte nung mga last part nung 2022 bago bumaba ang Pangulong Duterte. Di ba? Isa yan sa mga testimonial ni Attorney Glenn Chong at yun na nga pinapanagot o gustong paimbestigahan ni Senator
Marcoleta during that time, pero walang nangyari. Kaya nga ang rest back ay kay Senator Marcoleta tungkol sa kanyang mga contribution ng kanyang mga kaibigan o yung kanyang donors. So ngayon, mga kababayan, ito na ngayon, 'di ba? Imagine 2024, 2025, 2026. Matagal din ang bakbakan natin, 'di ba? Kasi hindi na nga nag-resign kahit anong balljack natin kay George Garcia, pinuntahan pa yan ni Attorney Glenn Chong dyan sa Palasyo Gobernador, tama ba? Del Gobernador. Dyan sa palasyo na yan, sinigaw-sigawan pa ni Attorney Glenn Chong dyan, wala pang nangyayari. So sinasabi ni George Garcia, chismis lang yan, paninira lang. Ang question nga natin na bakit hanggang ngayon hindi kinakasuhan si Attorney Glenn Chong na may hawak na mga ebidensya during that time. So ang binoljak-boljak nila, si Marcoleta, gumamit sila ng mga trolls, gumamit sila ng mga bayaran, mga troll firm ni Zatanas, ng mga hayop na yan, para sirain itong si Senator Marcoleta patungkol nga dito sa kanyang campaign, mga donors. So yan ngayon, mga kababayan. So dyan sa Pilipinas ay napatunayan na talagang ginipit lang nila or pinagtripan itong si Senator Marcoleta. Nagkesyo, wala raw, sabi ni George Garcia, nagpa-interview siya, na wala daw batas na may mga sinabi siya mga article. Okay, I forgot the article. Pero ito yung konteksto na wala daw batas na makakapagparusa sa ginawa ni Senator Marcoleta na hindi niya na-disclose yung kanyang mga anonymous donors. Kasi nga, ang sinasabi ni Senator Marcoleta dyan, ayaw magpangalan o ayaw ng mga anonymous donors na ma-expose ang kanilang mga pangalan. Diba? Hindi daw niya dineclare yung kanyang contribution, yung mga contributions na mga yun, dahil yun daw yung gusto ng mga donors na anonymous na lang sila. Kaya dito siya talagang binakbakan siya ng mga trolls, ng mga bangag, yung mga kalaban niya na dapat maging transparent, hindi dapat itatago yung donors, at siya mayroon siyang talagang sinabi na, that was before election, no? Kaya buti nanalo pa rin siya, na dapat hindi iboto si Marcoleta kasi ganito, may election offense, kailangan siyang managot, So ngayon, ang question nga natin dyan, ng mga nakaraan natin, so it's good na hindi siya na-absuelto siya dito sa issue niya. So ang tanong nga natin, dahil sabi dito ng mga kalaban ng bayan, syempre gusto pa rin nila panagutin si Senator Marcoleta tungkol dito sa issue na to na hindi nga na-disclose itong mga donors na ito. Ang question ko, yung mga jutang ginemes, kung fair square, fair deal, which is wala namang fair sa bangag. Bakit si bangag? Bakit yung mga pogo donors ni Bangag? In-expose na natin yan. Mga pogo donors ni Bangag, hindi naman nakalagay sa kanyang sose. Pero syempre, hindi naman gagawin ni George Garcia na tratuhin niya si Bangag katulad ng ginawa nilang panggigipit, pagsisira sa social media or sa media kay Marcoleta. Hindi niya gagawin yan kay Bangag dahil si Lisa Tanas ang nag-appoint sa kanya. Dahil kasabwat niya sa pandaraya noong 2022 election, 2022, and this 2020, nakaraang 2025. So, hindi gagawin yan ni George Garcia. Bakit? Kung talagang ay imbestigahan lang yung accusation ni Senator Marcoleta na si George Garcia ay may mga offshore accounts, maaring kung may bitay o kunyari magkaroon tayo ng bitay at retroactive, panahon ni Inday yung bitay, pwedeng magurgur lahat sila sa kanilang kasalanan. Dahil ang nakikita ko dito kung bakit hindi na nila gumawa sila ng paraan, hindi sa gumawa ng paraan nakita nila na may loopholes, na may talagang may batas na hindi nila pwedeng kalabosohin o, i-convict or whatever si Senator Marcoleta kasi nga may mga section, article, binambagin doon si George Garcia. Bakit? Kasi babalik sa kanya ang issue dahil nga pinangalanan siya, di ba? Sabi nga, posibleng may pera talaga ito pag sinusog lang ng gobyerno. Well, what can you do? Ang gobyerno ay magkakasabwat nga, yung mga bangag ay magkakasabwat. Kung mapapansin niyo yung affidavit ng 18 brave Marines / soldiers
na nagsabi ng mastermind ng pagnanakaw ng pera ng bayan ay si Bangag, si Zatanas, si Sandro Marcos, si Tambaloslos, lahat ng mga kasabwat nila, di ba? Sa page, anong page to? Sa page 13 of 31 ng affidavit ng ating mga Marines and soldiers, mga palangga, doon sa number 34 ay pinangalanan si George Garcia. Ang sabi dito, nagkaroon ng dalawang meeting si Zaldico at George Garcia sa Midas Hotel at sa bawat meeting na ito ay binigyan si COMELEC Chairman Attorney George Garcia ng tigda-dalawang medium size na mga maleta o may kabuuan na 4 na mga maleta ng pera. Ang nakikita natin dito, dahil nga na-drag na ang pangalan ni George Garcia dito, ay baka nasindak siya na okay, sige, wala naman sa batas na dapat nating gipitin ito si Marcoleta at baka mas malupit pa ang mangyayari sa atin. So i-absuelto na lang natin to, ibasura na natin to, itong mga accusation natin sa kanya. I think yun. Number 35, balikan natin yung statement ng Marines. Pinapalipat lamang ni Mark Tiksay at Paul Estrada ang mga maleta mula sa sasakyan namin papunta sa sasakyan ni Attorney George Garcia sa car park, habang karamihan sa amin ay nakamasid lamang. The reason why gusto nila i-discredit itong ating mga brave soldiers, Marines / soldiers, mga kababayan, ito pa rin yung issue. Kaya nga, I hope pag nagkaroon tayo ng change of government, change of administration, di ba? At si Inday, sana magkaroon talaga ng retroactive ang batas. Dapat lahat, kung may bitay o pukpukin lahat ang mga julo nila at ang mga boto nila, di ba? Nung gupit-gupitin. Dapat retroactive yun, di ba? Dapat silang managot. Dahil sabi ko nga, patuloy na lumulubog ang Pilipinas dahil sa pagnanakaw. Number 36, tuwing may hearing ang Quadcom, inutusan kami na mag-escort sa mga executive assistants si Zaldi papuntang House of Representatives. Okay, iba naman to. Yung mga, tawag dito? Number 34, 35 lang yung pangalan ni George Garcia dito. So you know that already. So, kinonect lang natin kung bakit ngayon, okay, ang issue dito kay Senator Marcoleta na binasura nila na walang kaso, ito ang mga dahilan dahil talaga sila ay makakalaboso at pati nga si Bangag, di ba? Ang problema kasi, ito yung sakit ng mga politiko, kaya dapat sabi ko nga, kung mayroon man sanang maligaw na mga bang doon sa mga bahay ng mga kawatan. Ang hilig nila, bakit hindi nagmamatch itong asset, yung SALN ni Senator Marcoleta sa kanyang mga funding doon during that election. Akala mo ang lilinis nila, di ba? Na tutuligsain yung isang ganitong tao, pero papalagpasin ang katulad ni Lisa Tanas, ni Bangag, no? Na galing sa Pogo, galing sa mga pulboronic activities ang kanyang ang mag-donate sa kanya. At hindi nila dineclare. Naalala ninyo yung kinuwento ko sa inyo nung simula pa lang ako, bago pa lang ako lumabas, na meron tayong kaibigan doon sa headquarters na ang mga donors ay may mga dalang mga duffel bag, mga bag ng pera. Kasi during that time, nung kausap natin yung kaibigan natin, meron doon dumating sa headquarters na yung mga cash, habang nilalabas sa kotse, doon, dyan sa EDSA, nagkalaglagan yung mga pera. At yung mga perang yun, according to sa ating mga tao na nandoon na nakapansin, nakakita, ay hindi yun na-declare ng Bangag. Alam natin na magnanakaw na itong Bangag na ito. Walang kaduda-duda yan. The problem is, panahon nung nag-spluk si Senator Marcoleta, di ba, siya ngayon ang pinuruhan. Eto na ngayon, nung ayaw nilang tigilan, at ngayon, sila naman ngayon, sino bang mag-aakala na maglalabas itong 18 Marines and soldiers, di ba, sa ginawa ng Bangag at sila yung mastermind. During that time, ako pa lang ang maingay noon patungkol dito sa anomalya. Pinagbibintangan nga, inakusahan nga tayo ng mga jinggitero at jinggitera na, hindi naman totoo mga sinasabi ni Marlica, for ano lang yan, views. Pero lahat ng pinasabog natin dito, sinakyan ng mga julul. Sinakyan nila kasi totoo lahat ang sinasabi natin, mga kababayan. Ang pag-accuse dito kay Senator Marcoleta, nga, di ba? Sampal sa kanila. Ngayon, sana, ang panawagan ko kay Senator Marcoleta, sana Senator, i-push nyo yung investigation. Alam naman natin na pinupush talaga ni Senator Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee na yan, yung tungkol sa mga maletang yan. I-push din sa
sana yung kinasasangkutan ni George Garcia sa pagnanakaw ng boto ng bayan. Dahil ang ating kaibigan, Attorney Glenn Chong, ay congratulations nga pala, yung remember, yung pakipaglaban Senator, no? Sana nga, ni Attorney Glenn Chong, diyan sa COMELEC na pinatay si kanyang bodyguard, di ba? Si Santillan, yung kaibigan natin, di ba? Si Richard Santillan, napanagot, convicted yung mga nasangkot doon. So ito yung nagbunga. So yung mga statement ni Attorney Glenn Chong laban sa pandaraya at pangalan na involve si George Garcia, si Lisa Tanas at si Bangag sa pagnanakaw sa boto ng bayan, mga bribery, sana i-push yan. Kasi nakakapagod. Itong araw na to, pinag-uusapan natin yung pagnanakaw nila, then move on na naman tayo, the next day iba na naman issue, tapos lahat na lang, paulit-ulit, puro na lang pagnanakaw, blah, 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 blah. Nakakapagod at patuloy na lulubog ang bayan natin. I hope talagang mapanagot ito. Okay? By the way, ang decision daw, 6 bumoto, tapos si George Garcia ay nag-abstain. Okay? Hindi siya bumoto. At kapal naman ng mukha niya kung boboto siya, di ba? Kasi nga walang enough evidence na makapagpatunay na may election offense si Senator Marcoleta. Pero kung sino man may election offense, itong si Bangag, si Tanas, ang pamilya, not only election offense, mga palangga. And I hope, by the way, si ating palangga, no, si Rowena Guanzon, nagsalita, no, dahil nagbabardagulan na sila ng Dilawan versus Dilawan. Na parang sinasabi yata ni Attorney Guanzon na gusto nyo ba magsalita ako kung paano nanalo ang mema mama ninyo. I think she's talking about Leni Robredo, di ba? So ito yung malungkot. Imagine mo kung totoo, kung ilalabas ni Attorney Guanzon na may alam siya sa pangdaraya ni Leni Robredo, which is, di ba, yan ang binakbakan natin yan nung Bangag supporter pa tayo. So sana ilabas ni yan. I challenge Attorney Guanzon, please do favor sa taong bayan. Kung ano pong ilabas, kung ano pong alam ninyo na pandaraya ni Leni Robredo, even though na ngayon ay chami-chami na sila sa ngalan ng fairness, sa ngalan ng taong bayan, para lalo po kayong mahalin, Attorney Guanzon, para lalo kayong mas tumibay ang kredibilidad ninyo sa mga voters, sa mga susunod na election, ilabas nyo na kung ano ang alam ninyong pandaraya na ginawa ni Leni Robredo noong 2016 election, kung paano siya nanalo. Kasi naniniwala tayo noon, nung tayo'y Bangag supporter pa, na nandaya talaga si Leni. Whether nandaya siya at nanalo siya o nandaya siya pero hindi siya nanalo, di ba? Ang importante dito yung fairness. Bakit kailangan mandaya? Both sides. Bangag. Kasi alam ko na ang Bangag talaga, noong 2022, nandaya talaga sila dahil may testimonya si Attorney Glenn Chong. Kaya hindi tayo makakatakas sa kahirapan ng Pilipinas kung ngayong panahon na ito, eto lang yung sa akin. Kasi lahat ngayon, super gusto natin kilatisin yung mga taong susuportahan natin sa 2028. It's just, ako kasi, I will support whoever na mga tatakbo, okay? But definitely, I would support Inday Sara. Wala tayong kaduda-duda dyan. 1,000,000% yan, hindi yan magbabago. Pero dahil nga dito sa bagong statement ni Attorney Guanzon na may alam siya na pandaraya na ginawa ni Leni, ang sa akin lang, sana ilabas niya to. Kasi nakikita ko, lalo siyang mamahalin ng tao. Sana palangga, okay? Ako, I declared already my support to Attorney Guanzon. But ako, bilang isang hindi politiko, nasabi ko nga whether ikaw ay dilaw, pula, kaya nga, di ba, kakamping si Attorney Guanzon, di ba? Tagal tayo sa mga kakamping noon. Pero ako, natuwa ako sa kanya dahil nga nanindigan siya as kakamping na talagang yung pagtuligsa niya sa mga magnanakaw, sa mga Marcos. Since, sa political career niya, nandoon yon. But sana, ilabas nyo na po. Okay, Attorney Palangga, Attorney Guanzon, ilabas nyo na kung ano yung nalalaman nyo na pandaraya ni Leni Robredo. Hindi dahil tapos na yung eleksyon. Mag-a-agree ba kayo? Hindi dahil tapos na yung 2016. So parang move on na tayo. Kailangan ilabas for fairness, whether ikaw ay kakampik, bangag, kailangan malaman ng taong bayan ano ang ginawa ni Robredo. Kasi tatakbo na naman yung yung lutang na yan. Like ako, ako'y nagsalita laban sa mga bangag. Wala akong inisip, may mga nagsasabi na huwag ka nang magsalita, Palangga, kasi ganito ganon, kapapanalo lang ni Bangag Jr. That was August. July pa nga lang, nagsasalita na ako yung mga ina-appoint niya mga kawatan. Kasi yung heart ko, yung paninindigan ko, hindi pa pwede dahil tayo yung nanalo, di ba? Tayo yung Marcos Bangag. Dahil tayo na ang may hawak ng gobyerno, hindi na tayo magsasalita
tatahimik na tayo. Kasi magkakampi tayo, okay lang. Kasi pinaghirapan natin. Imagine mo si Bangag, since 2015, when I started vlogging from Balikbayan Box and Tanimbala, inaano na natin si Bangag. Ako, talagang iniisip ko na, baka na hindi na magbabagoy na yung Pilipinas, nagkamali ako doon, big time. Even Inday Sara, nagkamali big time. Pero nung dumating ako sa point na nakaupo-upo pa lang ni Bangag, na I realized na nakita ko na pag nanakaw lang palang gagawin ng mga buwaka ng ina, pag-aadik lang pala, pagpapahirap sa taong bayan, tumayo ako, hinarap ko kayo, at sinabi ko sa inyo, sorry, nagkamali tayo, nagkamali ako, sorry kung pinromote ko si Bangag, nabudol tayo. Minura niyo ako, mahali ka, jutang, lahat na tinanggap ko yon. I don't give a kung i-unfollow niyo ako, which is nangyari yon. Natanggal pa nga yung mga Facebook natin. Imagine niyo, panahon ng Dilawan, panahon ni Noynoy, panahon ni PRRD, yung ating 2 Facebook page na may 1 point something million, tinake down yun ng mga bangag. Ginamit ng gobyerno ni Marcos Jr. nung ako'y nagsalita. Ininda ko ba yun? That's more than 1 million followers, mga palangga. Naglungkot-lungkutan ba ako? Hindi. Kasi sabi ko, kung hindi ako maninindigan, na nakikita ko tong mga hayop na to, si Bangag, ang buli, warak-warak na yung buli, si Lisa Tanas, addictus na, alam nyo na yan eh. Lahat ng pagnanakaw, din tatahimik lang ako. What the fuck? Anong pinaglalaban ko dito? Anong paglalaban natin? Kung nakikita na natin na pinagnanakawan na tayo, tatahimik lang ako kasi nakakatanggap naman tayo ng maleta. Katulad ng mga ensimada, ng mga bangag, na talagang binibigyan ng pera, binabudgetan ng gobyerno ni Bangag, yung mga mukhang na mga tao nila. But I did not choose that pathway.